Hi guys, magandang araw. Welcome to my vlog again. I am Coach J at dito po sa ating content na Coffee Break Talk ay pag-uusapan natin ngayon yung mensahe ng isa nating kababayan. Actually, ang bala ko dito sa content na to ay lecture sana. Ay nangyayari parang malapit na ako maging si Dear Papa Dudut. Pero okay lang yan. Itanong nyo lang ng itanong yung mga nalalabuan kayo. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So, dito po ay sinasabi na ito, basahin ko yung buong mensahe. Kailangan natin ng antipara. Good day po. Wala. Paano ko po kaya maayos problema ko sa aking line leader? Feeling ko pinag-iinitan niya ako. May history kasi kami. Noong nasa co-op pa lang po kami, lagi ko siyang dinedebate. Healthy discussions lang naman ang habol ko, kaso mukhang minasama niya. Ngayon po ay na-promote na siya dahil siya ay naging regular na sa company at line leader ko pa. Ayos. Napakaswerte mo. Congrats. Ayaw ko po na may kakontra sa trabaho. Okay. Ano po ang maganda kong gagawin? Aba, okay. Dear Papa Dudut. Ay, nag-note po ako doon sa mga kanyang mga message kung ano yung mga bagay na dapat nating kapulutan ng aral at kung ano rin po yung ating ipapayo sa kanya. So, una po ay yung debate. Debate, healthy conversation. Discussion, healthy discussion. Okay. Maganda naman po yan debate. Nakakatulong po yan para mas ma-finish pa. Ano ba to? Para mas lumabas yung magandang outcome ng isang plano. Halimbawa, may inilabas na panukala, bagong panukala. Magkaroon tayo ng maganda sa barangay natin, magkaroon tayo ng basketball court. Sabihin nung isa. Pag hindi mo dinibate yan or hindi nyo pinag-usapan ng maayos, wala yung healthy discussion na sinasabi, magtatayo nga ng basketbulan, kaso baka maitayo sa basketbulan ay siya loob ng niyugan. Naku, problema. O kaya naman, nagtayo ng basketbulan, hindi inisip yung parking, hindi consider. Ang ginawang parkingan ng mga sasali sa basketball ay yung kalsada. So, yung basketballan mo, naging problema pa. Imbis na makatulong sa barangay, naging problema, nagdulot ng traffic. So, dapat mo talaga yung pakinaan niyo radyo, lakas. Dapat talaga yung isang mga panukala ay pinag-uusapan at dinidebate para i-challenge yung idea, para lumabas yung pinakamagandang resulta ng pagpaplano. So, yun naman pong debate, nagiging hindi lang yung maganda pag nagkainitan na yung magdidiskusyon. Halimbawa, binilit ng isa yung kanyang idea, ay binabaril naman ng isang hindi pwede yan, ganito, napapahiya siya ngayon kasi may angkin siyang pagkapikon. Diyan na po sisingit yung tinatawag na ad hominem. Ad hominem. Yan ako. Ad hominem, ibig sabihin po, yun ay pagtira ng personal doon sa kadebate. Ibig sabihin, sinabi mo, kaya ka iniiwan ng asawa mo siningit mong gano'n. Personal po yun. Kaya ka napependeho Kaganonin mo. Siyempre, yung isa, maaalog na yung niya, mapipiko na din siya, puta ba't tinadami ko? Ganon, magtatawanan na yung iba. Yung ibang nandun, ako, dinamo yung pagkapindeho, gano'n siyempre, yung isa may insulto. Pag na-insulto ko ang tao, tandaan po ninyo, pag na-insulto ang isang tao, nasugatan yung kanyang damdamin, ang gagawin niyan, i-insultohin ka rin niya. Pwedeng gano'n. Pwedeng magalit siya sa'yo, meron siya mga grievances. At mag-iintay siya ng payback time. May araw ka rin sa isip niya. May araw ka rin, animal ka. So, iwasan po natin yung tinatawag na ad hominem.
Yung ad hominem po, ulitin ko, yun po yung nagpapapangit sa isang debate. Yung ad hominem po ay pagtira ng personal dun sa tao. Di ba, nagdedebate ka, ba't iiyak ka na? Ba't ganyan mukha mo? Ay, ganyan pala talaga mukha niyan. Yun po yung hindi nagpapaganda na dun sa usapan. Yun na yung pagiging asal, asal bobo. Pag nag-asal bobo na yung kausap mo, wala na mangyayari sa debate nyo. Ano na yun, insultuhan na yun. Magiging basher ka na, basher. Binabash mo na yung tao. At yun nga po, yung bashing, yung pagiging basher, insulto po yan. Pag ininsulto mo isang tao, alam ka namang palakpakan ka, alam ka namang i-add friend ka pa nun. Siyempre, bablock ka na nun. Tapos, may mga grievances siya. May araw-aray. Maghihintay siya ng kanyang revenge. At yun nga, yung payback time mo. So, ganun po yung mangyayari pag yung isang debate ay nauwi sa bashing na. May ad hominem na dumagdag. So, yun po yung iiwasan po ninyo, yung insultuhan. So, yun po yung iiwasan po ninyo. Kaya pag dinebate mo ang isang tao, siguraduhin mo na ma-maintain mo yung healthy discussion. Iwasan po ninyo yung mga ad hominem. Yun lang po nagpapapangit sa isang discussion. Okay, next niya. Wala daw. Sa debate po, iiwasan po ninyo rin makipag-debate pag hindi naman kailangan. Pag hindi naman importanteng topic, hindi importanteng panukala, iwasan nyo na makipag-debate kasi ang kauwian nyo nun, magtatalo lang kayo. Ang tao po, mahilig makipagtalo. Hindi lang Pilipino, lahat sa buong mundo, mahilig makipagtalo. Mahilig makipagdiskusyon. Kasi gusto niya mag-exist siya. Gusto niya yung idea niya susundin, lalo na yung mga matalinong tao. Isa matalino rin. Sa katunayan po, di ba ang patunay na marami mahilig ang tao sa pagtatalo, tingnan niyo yung mga hukuman. Kung hindi mahilig ang tao sa pakikipagtalo, pakikipagdiskusyon, di sana yung hukuman natin hanggang hukumang municipal trial court lang. Meron pang municipal trial court. May provincial trial court, regional trial court, hanggang sa dumating sa Supreme Court, Court of Appeal. Pag natalo siya sa isang hukuman, hindi maganda ang desisyon niyang huwis na yan. Doon tayo. Natalo na uli. Hindi rin magurulong to. Magkakampiyon sila. Magkumpare yan ng unang huwis. Lipat na naman siya. Hanggang sa makarating sila sa Supreme Court. Doon na yung pinakahuli. Mga 20 years. Pinagtatalunan pa rin nila yung bagay na tapos na. Tapos na yun. Ayaw pa magpatalo. Nangyari na eh. So, yun po yung katunayan. Ang tao ay mahilig makipagtalo. So, kaya po sinasabi ko nga, naiwasan po natin makipagtalo. Kasi hindi po yan magbubunga ng mabuti. Para sa akin, yung walang kwentang pagtatalo, walang kwentang diskusyon, ay waste of time lang po yun para sa akin. Para sa akin, ewan ko, para sa iba. Sample ko lang kagaya nung minsan nakipag-meeting ako nitong huli. Napag-meeting ako dun sa grupo yung kinasasalihan ko. May nagpanukala doon kung paano doon magtali yung belt ng martial art. Ganito, sabi ng isa, ginastify naman ng isa. Yung kasama ko na isa, hindi naman niya kina-question, gusto niya may iba pang idea. Parang gusto pa nilang pag-usapan sa akin pa sariling pananaw lang Di man tayo pare-pares ng pananaw. Pagtatali lang naman yan hindi naman yan masyado ganun ka-importante. Ang importante nagkakasundo-sundo sila. Kami lahat, kung saan itatali yung belt. Kung gusto niya sa leeg, doon pala hindi ako payag. Pag sa leeg tinali. Pag sa bewang pa rin, okay lang. Kahit pa ilang pulupot gawin mo dyan. Basta as long as nagkakasundo-sundo tayo. Ngayon, pag ikaw lang yung isang kontra doon, inaabala mo lang yung dapat may mga topic pang ibang usapan, naabala tuloy. Shout out doon, kaibigan ko yung kumontra. Yun lang naman yung pananaw ko. Ayaw ko sa pananaw ng iba. So, balikan natin yung nag-message. Yun nga po, sa future mong buhay, sa future mga pangyayari sa buhay mo,
iwasan mong makipagdebate. Ngayon, kung mahilig ka naman talaga sa debate, ang iwasan mo yung ad hominem para walang sumaan loob sa'yo. Iwasan mo mga insulto. Ngayon, kung na-debate mo, sabi mo, ano lang to, pagkatapos nung ano nyo, nung debate nyo, putulin mo agad yung gap. Kung nagtampo man sa'yo, lagi ako kinokontak, putulin mo agad yung gap. Kumbaga, win by heart. Parang ganun. Parang alisin mo agad yung kung ano ang namumuong gap sa pagitan mo. Basagin mo kaagad. Kailangan walang ganun. Para hindi siya hindi siya magtanim ng mga kung ano-anong mga pagbawi. Walang mga ganun dapat. So ngayon po, nasadya ka na sa sitwasyon na ganyan. Ang maganda niyan, ay yun nga, win by heart mo siya. Alisin mo yung gap nyo kasi baka mamaya ikaw naman nag-iisip na ganun. Baka mamaya dala lang ng kanyang bagong posisyon sa trabaho. Kaya kanya napipit-pit, baka talagang may sala ka o baka sinisili po, ba't yung iba hindi ginaganon, ba't ako lang yung ginaganon. Ano lang po muna tayo, tawag dito. Pakiramdaman din muna natin yung mga pangyayari. Pero kung nandiyan ang malalim na talaga yung awayan niya, bakit yan lang ba trabaho, di lumipat ka. Ngayon, kung hindi mo naman kaya lumipat, edi regaluhan mo ng prutas. Bumili ka sa palengke, sabihin mo, kaibigan, namunga na yung tanim ko, gusto mo? Mga ganun-ganun ba? Ikaw ang lumapit, huwag mo hintayin siya lalapit sa'yo. Kasi una, mataas posisyon niya mo. Tapos ikaw pa yung may atraso. Dinibate mo na dinibate. Ikaw yung unang mag-approach. Ikaw yung unang mag-effort. So, subukan nyo lang po muna yon. Subukan nyo kung effective. Tapos balik kayo sa akin pag hindi. Babaguhin natin yung technique. Thank you.